Revelation chapter 3 verses 1 to 6. Magkaroon po tayo ng salitang pagbasa. Ako po sa verse 1. Kayo po sa verse 2. Sabay-sabay po tayo sa verse 6. Nakita na po ba isang malakas na siya? Amen? Amen. Verse 1. And unto the angel of the church in Sardis write, these things saith he that hath the seven spirits of God and the seven stars. I know thy works, that thou hast a name, that thou livest and art dead. Verse 2 kayo po. Be watchful and strengthen the things which remain, that there may die, or have become my ways perfect before God. Remember therefore how thou hast received and heard, and hold fast, and repent. If therefore thou shalt not watch, I will come on thee as a thief, and thou shalt not know what hour I will come upon thee. Verse 4. Thou hast remained in Sardis, which have not begun their darkness, and they shall walk in being white, for they are worthy. He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. Verse 6, altogether ready, read. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Tayo po lahat ay umupo, pumiti, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, kami po ay nagpapasalamat po muli na sa hapong ito ay muli po kami po ay makapanambahan sa iyo, sa Espiritu at katotohanan. Salamat na kami po ay inyo pong iningatan, nakarating po dito ng maayos at ligtas. Salamat po sa mga kabatiran na patuloy na naglilingkod at nagpapagamit sa inyo pong gawain, nagtatapat sa inyo. Kayo po Ama siya magbalik ng pagpapala sa kanila pong buhay at kayo po ang siya magkaloob ng kanila pong mga kailangan. Samahan po kami patuloy at pagkalooban po kami ng knowledge at wisdom. Tunay na kailangan po namin ang knowledge at wisdom na nagmumula po sa inyo. Hinihingi po namin ang inyong tulong, gabay, biyaya at kapangyarihan sapagkat wala po kami magagawa kung wala po kayo sa amin. Banal na Espiritu, pakapuspusin mo po kami, pangunahan sa lahat ng aming pong gagawin at tulungan na laging kalooban mo ang siyang aming pong masunod, hindi po ang aming pong mga kagustuhan. Salamat po Ama sa pribilehiyo na makapaglingkod sa inyo. Muli ako po inyo pong itago sa inyo pong likuran. Ikaw siyang maluwalhati, maparangalan at mapapurihan at mapasalamatan. Banal na Espiritu, kayo po siya mangusap sa puso ng bawat isa at dalangin din po namin kapayapaan sa Jerusalem, kaligtasan po ng mga taga-Israel. Aking ipinabalik sa iyo Ama ang kaluwalhatian, ang papurit na sa salamat. Ito po'y aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po maupo. So isang mapagpalang hapon po sa ating lahat at ngayon po ay nandito na po tayo sa Revelation chapter 3. So last prayer meeting ay nagsimula po tayo sa Revelation chapter 1 and then last Sunday ay Revelation chapter 2. So and then kanina Revelation chapter 2 pa rin at ngayon naman po hapon ay Revelation chapter 3. So mga kapatid, mga minamahal, tunay na talagang yun nga po. Dahil alam naman po ng Panginoon na ako po ay minsan is struggle sa paggawa ng mensahe. Kaya ito po yung leading sa akin na isunod-sunod ko na to. Kaya ayun, ganun pa man. Still, salamat nga po na talagang ito po ay hindi po ito isang oras lamang na pag-aaral ng salita ng Diyos. At minsan nga po ay naabot ako ng hanggang alas 12 or nakaraan nga po ay sabihin na natin hanggang alauna. So this afternoon mga kapatid, mga minamahal, the church in Sardis are reminding us that nowadays, tingnan nyo po, sabi po dito sa verse 1 ng ating pong mga binasa, sa verse 1 po ng chapter 3, verse 1, and unto the angel of the church in Sardis write, these things saith he that hath the seven spirits of God and the seven stars. I know thy works, that thou hast a name, that thou livest and art dead. So mga kapatid, ito pong verse 1 na ito at the church of Sardis na ito ay nagpapaalala sa atin nowadays
some believers are compromiser. Some believers are carnal. So dito po ay sinasabi po na maaaring sila po ay buhay, pero sila po ay patay spiritual. Yun po yung sinasabi po dito, thou hast a name that thou livest and art dead. So sila po ay, opo, sinasabi nilang sila ay Kristiyano, pero hindi naman po nakikita sa gawa. Yun po yung problema ng Sardis Church na to. At sa ating pong panahon, ganun din po. Marami po nagsasabing ligtas. Marami nagsasabing tumanggap kay Kristo. Marami nagsasabing mananampalataya. At marami nagsasabing mahal ang Diyos, pero hindi nakikita sa gawa. Thou art dead. So yun po yung sinasabi po dito. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ito po yung nagpapaalala sa atin na tayo po, kung tayo po ay Christian, mananampalataya tayo ng ating Panginoong Sus, dapat ay makita sa ating gawa. At kaya nga po sinasabi ng mga talata sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore if any man be in Christ, he is a new creature, all things are passed away, behold all things are become new. So yun po mga kapatid, mga minamahal, na nowadays, some believers, so ang sabi po, some, hindi po talaga lahat. Sapagkat meron din naman po mga Kristiyano na talagang hindi po carnal. Meron po mga Kristiyano na hindi compromiser. So, nandito po ang salita ng Diyos na nagsasabi sa atin na huwag tayong makiayon sa takbo ng sanglibutang ito. Roma chapter 12 verse 2, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Kaya mga kapatid, sa ibang mga denomination, di ba, okay lang sa kanila walang Bible. Sa ibang mga denomination, okay lang sa kanila na hindi nagbabasa ng Bible. Sa ibang mga denominations, okay lang sa kanila kung ano lamang ang kanilang suot. Sa ibang denominations, okay lang sa kanila na talagang yung mga pagsusugal na ito, yun po yung okay sa kanila. Pero sa atin po, sinasabi ng salita ng Diyos, be not conformed to this world. Huwag tayong makiayon sa takbo ng sanglibutang ito. Kaya I pray na talagang sa gabi bago tayo matulog at pagkagising, nagpe-pray tayo at nagbabasa ng Bible, huwag nating ikakahiya ang salita ng Diyos. So yun po, be not conformed to this world sapagkat sabi pa nga po doon, but be transformed by the renewing of your mind. So inaasahan sa atin yung transformation, yung pagbabago ng buhay. At mababago ang ating buhay kung lagi natin babasahin ang salita ng Diyos, especially kung ito po ay ating i-apply sa ating pong buhay. So mahirap sabihin Kristiyano pero hindi nakikita sa gawa. Mahirap sabihin mahal ang Diyos pero hindi nakikita sa gawa. So ito po ang Sardis Church na to, na talagang sinabi ng Panginoon Jesus, thou hast a name that thou livest and art dead. So, buhay nga sila, nagsasabing Kristiyano, mananampalataya, pero patay sila spiritual. So, ibig sabihin, hindi ina-apply ang salita ng Diyos. So, mga kapatid, mga minamahal, huwag sana tayo maging compromiser. Huwag sana tayo maging carnal. At ang sabi po ng Roma chapter 8, verse 5 and 6, Roma chapter 8 verse 5 and 6. So sinabi po dito sa verse 5 ng Roma, nandiyan na ba kayo? Say amen? For they that are after the flesh do mind the things of the flesh. So sila, sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagsisitalima ng mga bagay ng laman. So ito po yung mga carnal Christian. Wala nang ibang inisip kundi yung kanilang sarili, paano sasaya ang kanilang sarili, na wala nang ibang inisip kundi gawin ang kanilang mga sariling kagustuhan. So yun po ang carnal Christian. At sabi nga po dito, datapwat ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. But they that are after the Spirit, the things of the Spirit, and verse 6, for to be carnally minded is death. So, carnally minded, katulad nga po niyan, ang ibang mga tao, wala nang ibang inisip kundi kung paano yayaman, paano makakapumarakot. Yun ang kanilang iniisip. Sila ay nag-doctorate sa pag-aaral, nag-masteral sa pag-aaral. And then, nung nandoon na sila sa posisyon, wala nang ginawa kundi
magnakaw o mangwarakot sa kaban ng bayan. So, yun po ay masasabi natin carnally minded, na talagang wala nang inisip kundi mga bagay sa mundong ito. Sana tayo bilang tayo mga Kristiyano, sabi ng Bible sa Colossians chapter 3 verse 1 and 2, tingnan niya po muna natin yun. Colossians chapter 3 verse 1 and 2. Sabi po dito, if ye then be risen with Christ, kung ikaw ay nabuhay na kasama ni Kristo, seek those things which are above, ay ating hanapin o unahin ang mga bagay na nasa taas, where Christ seated on the right hand of God. Set your affections on things above, not on things on the earth. So marami pa rin Kristiyano ngayon, mas inuuna yung mga material na bagay. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang ating pong mamahalin ay ang Diyos. Ang ating higit na pahahalagahan ay ang gawain ng Diyos. Ang Diyos ang ating ibigin, hindi ang mga bagay sa mundong ito. Kasi nakikita ko po sa ibang Kristiyano, mas mahalaga ang ibang bagay. Natatakot ako sa kanila. Bakit? Kasi yung mga bagay na kanilang pinahalagahan sa kanilang buhay, natatakot ako na isang araw ito'y kunin sa kanila ng Panginoon. Kasi ang dapat makita sa ating buong puso nating minamahalan Diyos ang ating Panginoong Jesus. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Kaya kung pahalagahan mo yung trabaho mo, baka isang araw kunin niya sa iyo ng Panginoon. Kung pahalaga mo ay negosyo mo, baka isang araw kunin niya sa iyo ng Panginoon. Kung pahalagahan mo ay barkada mo, ang tanong, saan ka dadalhin ng barkada mo? Diba? Hindi man sila kunin dito sa mundong ito, pero ang tanong, saan ka dadalhin ng tropa mo o ng barkada mo? Kaya mga kapatid, mga minamahal, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. And then verse 6 ng Romans chapter 8, verse 6, sabi po dito, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Kaya mga kapatid, mga minamahal, tinan niyo po, yung ibang mga carnal Christian na talagang pinabayaan ng pagsamba, napapansin natin, nakikita natin, wala silang peace, wala silang katahimikan. At talaga sila ay nakikita natin ang kahirapan sa kanilang buhay, na kahit sila'y kayod ng kayod sa buhay nila, pero parang kulang at kulang pa rin. Kasi nga, ang nais ng Diyos sa atin ay tayo ay maging spiritually minded, unahin ang kalooban ng Diyos, but seeking first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, kaya kapag araw ng linggo, purihin ng Panginoon, nandito kayo. At talaga kapag araw ng linggo, dapat tayo ay maghapon na nanambahan sa ating Panginoon, sa Diyos. Kasi ngayon ay linggo pa rin. Kaya mga kapatid, unahin ng Diyos. So yun po ang nais ng Diyos sa atin, na ito po ay nagpapaalala sa atin na some believers today or nowadays are compromised and carnal. Pangalawa, tingnan po natin ang verse 2. For ng Revelation chapter 3, verse 2. Nandiyan na ba kayo sa amen? Sabi po ng verse 2, be watchful and strengthen the things which remain, that are ready to die. For I have not found thy works perfect before God. So sabi po diyan, be watchful and strengthen the things which remain. Alam niyo po, katulad sa mga naunang churches na ating po napag-aralan, katulad kanina sa Thyatira, so doon po ay meron atato sa ano po ba yung mga churches na nauna po diyan? Pergamos, di ba doon sa Pergamos nandun ba si Antipas? So doon, ang Antipas po, ay si Antipas, siya po yung talagang binanggit na faithful. So yung Pergamos Church, dumanas po yan ng matinding persecution. Talagang pinahirapan ang mananampalataya, ikinulong ang mananampalataya, pinatay ang mga tagasunod ni Kristo, at si Antipas, na kahit nakita niya ang ganong kahirapan o persecution, pag-uusig ng mga mananampalataya, si Antipas ay nanatiling tapat. So hindi siya natakot sumunod sa kalooban ng Diyos,
nanatiling matibay sa pananampalataya si Antipas. Kaya sinabi ng Panginoon Jesus na ito si Antipas na ito ay faithful. So mga kapatid, dito po sa Sardis Church, strengthen the things which remain. So sinasabi ng Panginoon Jesus na palakasin yung mga natitira na mga mananampalataya. Sapagkat marami sa mga mananampalataya noon ay nanghina na, tumigil na sa paglilingkod. So, pangalawa po na makikita po natin dito, the church in Sardis are reminding us that nowadays some believers ceasing to grow spiritually. Marami sa mga mananampalataya ngayon, para bagang hindi natin nakikita na sila'y lumalago spiritual. Hindi lumalago spiritual. Dapat tayo po, bilang tayo mananampalataya, habang tayo tumatagal na uma-attend sa pagsamba, habang tayo tumatagal na nakikinig ng salita ng Diyos, habang tayo tumatagal na nag-aaral ng salita ng Diyos, dapat tayo ay lumalago. Dapat tayo ay tumitibay. Dapat tayo ay nagiging kagamit-gamit sa gawain ng Panginoon. Kaya nga praying na madagdagan ng ating mga Sunday School teacher na kung ikaw ay nagagamit na sa gawain ng Panginoon, yon ang patunay na ikaw ay lumalago sa gawain ng Panginoon. So nowadays, some believers are ceasing to grow spiritually. Tumigil na. Kasi nga, pinabayaan ang pagbabasa ng Bible. Pinabayaan ang pakikinig ng salita ng Diyos. Pinabayaan ang pagpipray. Pinabayaan ang pagsunod sa mga utos ng Diyos. Kaya talagang hindi natin makita sa ibang mananampalataya ang paglago sa kanilang buhay spiritual. Mahalaga po ba na tayo dapat lumago? Mahalaga ba tayo dapat dumarami yung ating kaalaman sa salita ng Diyos? So napakahalaga po niyan. Kaya talaga nandito ang salita ng Diyos nagpapaalala sa atin, 2 Peter chapter 3, verse 18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. So tayo ay dapat lumago sa biyaya at tayo dapat lumago sa kaalaman patungkol sa ating Panginoong Jesus. Pero nakakalungkot, marami na sa mga mananampalataya ngayon, para John 3:16 hindi pa memorize. Diba? Memorize pa rin na Jesus wept. Diba? John 11:35. Hindi na natagtagan ang mga memorized na talata sa Bible at hindi na natin nakikita na ina-apply ang salita ng Diyos. So marami sa mga Kristiyano ngayon, they are ceasing to grow spiritually. Tumigil. So mga kapatid, mga minamahal, sabi pa natin sa 1 Peter chapter 3, I think kung hindi mo nagkakamali, 15 ba? 1 Peter chapter 3 verse 15. Tinan po natin. Yan. But sanctify the Lord God in your hearts and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear. So, ang iba takot matanong ng patungkol sa Bible. Di ba? Takot sila matanong. Kasi nga, baka walang maisagot. Kung bakit talagang sila ay natatakot matanong pagdating sa salita ng Diyos. So, sabi po dito, be ready always to give an answer. So, kayo ba? Handa ba kayo? Kung mayroong magtanong sa inyo na inyong mga kamag-anak, mayroong magtanong sa inyo ng mga unbeliever patungkol sa salita ng Diyos, patungkol sa pananampalataya, patungkol sa kaligtasan natin, handa ka ba na ito ay sagutin mo sa kanila? So dapat alam natin, kaya natin ipaglaban yung ating pananampalataya, yung ating kaligtasan. Kasi babasahan ka din nila ng Bible. Diba? Meron din silang talata sa Bible, sasabihin sa iyo na hindi sapat ang pananampalataya na ikaw para maligtas, ituturo nila sa iyo ay manampalataya ka at sumunod sa bautismo. Doon ka nila titirahin na kailangan mong magpapaptize para ikaw ay maligtas. Yun ang kanilang turo. O, saan yun sa Bible? Sa Mark chapter 16, verse 16. Tingnan po natin. Sa Mark 16, verse 16.
So, we are saved by faith alone, through Christ alone. Without good works. Hindi ko sinasabing huwag na tayong gumawa ng good works. At ito po yung talata na kanilang ginagamit. Sabi po dito, he that believeth and is baptized shall be saved. So, nandiyan po yung salitang and is baptized shall be saved. So mga kapatid, mag-ingat po tayo. Be ready to give an answer. And then sabi po dito, but he that believeth not shall be damned. So kaya nyo bang panindigan na talagang ang baptism ay hindi nakakapagligtas? Meron pa silang ginagamit sa 1 Peter, I think, or 2 Peter, patungkol kay Noah. Di ba? Na talagang iniligtas sa pamamagitan ng tubig. Yun ang nakalagay doon. So gagamitan kayo ng mga talata na nandito rin sa salita ng Diyos. Na sasabihin nga nila sa iyo, kailangan mong mabautismuhan para ikaw ay maligtas. So mali po yun. Nakita ba, Brother Edwin? Saved by water, nakalagay diyan. Tingnan po natin, saved by water. At babalikan po natin yung Mark 16, verse 16. Ayan. Sabi po dito sa okay? So, which sometime were disobedient, when once the long suffering of God waited in the days of Noah, while the ark was preparing, wherein few, that is 8 souls, were saved by water. So, iniligtas sa pamamagitan ng tubig. Saved by water. So, hindi po nakakapagligtas ang baptism. So, naligtas doon sa tubig. Hindi iniligtas sa pamamagitan ng tubig. Di ba? Iniligtas doon sa baha. Yun po yun. Yan ang ibig sabihin yan. And then verse 21, the like figure whereunto even, ayan po, baptism. Baptism that also now save us. Ano yung binabanggit diyan na baptism? Not the putting away of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God by the, sabi dito, by the resurrections of Jesus Christ. So yung baptism na binabanggit po diyan, kaya nga po ang baptism, it is a picture of death, burial, and resurrection. So yung baptism na binabanggit po diyan, ay yung gospel o yung kamatayan, pagkalibing, at muling pagkabuhay ng ating pong Panginoong Jesus. So, mga kapatid, mga minamahal, be ready. Kaya sana tayo po ay habang tumatagal tayo na Kristiyano, mananampalataya, tagasunod ng Panginoon Jesus, dumarami ang ating alam sa salita ng Diyos. O balikan po natin ang Mark 16, verse 16. So, ganito po ang statement po ng Mark 16, verse 16. So, he that believeth, kasi alam nyo, ang Diyos muna, pagdating sa grammar, pagdating sa English, ang Diyos muna ang unang pinakamagaling sa lahat. So, sabi po dyan, he that believeth shall be saved. Ganun po yan. He that believeth, ang sasampalataya kay Kristo, tiyak na maliligtas. Yun po. And then, shall be saved and is baptized. At kapag naligtas na yan, anong kasunod? Nabautismuhan. So lahat tayo dito, bago tayo pinautismuhan, naligtas muna. At kung nakakapagligtas ang baptism, tinan po yung kasunod na sentence, but he that believeth not shall be damned. So wala na doon ang baptism. Nandun na lamang, but he that believeth not. So, kung nakakapagligtas ang baptism, sana pagdating doon, isinama din ang baptism, but he that believeth not and not baptized shall be damned. Amen po ba? So mga kapatid, mga minamahal, nowadays, some believers ceasing to grow spiritually. Kasi pinabayaan ang pagbabasa at pakikinig ng salita ng Diyos. So sana mga kapatid, mga minamahal, kahit tapos mo nang basahin ang Bible, patuloy mo pa rin yung binabasa araw at gabi. Kasi dito tayo kinakausap ng Diyos sa kanyang salita. Gusto ka niyang kausapin. So yun po yung pangalawa. And then pangatlo mga kapatid, balikan po natin Revelations
chapter 3, verse 3. Sabi po dito sa Revelation chapter 3, verse 3. Remember, therefore, how thou hast received and heard, and hold fast, and repent. If therefore thou shalt not watch, I will come on thee as a thief, and thou shalt not know what hour I will come upon thee. So, pangatlo po mga kapatid, mga minamahal, nowadays, some believers are careless hearers of the word. Careless hearers of the word. Nagpapabaya sila. Pinapabayaan nila ang pakikinig. Wala silang ingat at sila'y tagapakinig lamang. Yun ang nangyayari sa maraming mananampalataya. Tagapakinig lamang. Ano ang sabi ng James chapter 1 verse 2? James chapter 1 verse 2. But be doers of the word, maging tagatupad tayo ng salita ng Diyos, and not hearers only. Ay marami sa Kristiyano ngayon, tagapakinig lang. Pasok dito, labas sa kabilang tenga. So ganun ang ginagawa ng maraming Kristiyano ngayon. So ito po nagpapaalala sa atin na nowadays ganito ang attitude ng maraming Kristiyano. They are careless hearers of the word. Nagpapabaya sila, wala silang ingat, at talagang sila po ay tagapakinig lamang. They are not doers of the word. Kaya nga po masabi po dito, remember. So ibig sabihin, they forget some doctrine. Kinalimutan ng Sardis Church na ito yung katotohanan, yung tamang katuruan. Kinalimutan na nila. Kaya sabi po dito ng Panginoon Jesus, remember therefore how thou hast received and heard. So pinapaalala sa kanila, alalahanin ninyo kung paano iyong tinanggap at narinig. Kasi nga, ang ginawa nila ng ibang mananampalataya doon, kinalimutan na nila yung katotohanan. Kinalimutan nila ang tamang katuruan ng salita ng Diyos. Mga kapatid, mga minamahal, huwag tayong magpabaya sa ating pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Kaya salamat kanina pong umaga, talagang tayo po ay 60. So ibig sabihin, dumarami yung natuturuan, nababahaginan ng salita ng Diyos. Yung hindi ko po maaabot, ay kayo po ang aabot. Doon sa inyong mga mahal sa buhay, kayo po ang aabot po noon. Doon sa inyong mga kaklase, sa inyong mga katrabaho, kayo po ang aabot po doon. So yung hindi ko maaabot, kayo ang aabot. Kayo ang magbabahagi ng salita ng Diyos. Kayo ang magbabahagi ng patungkol sa ating kaligtasan. So they forget some doctrine. And then, tinampak po natin, ano po sabi po dito? Thou hast received and heard and hold fast. So yung mga mananampalataya dito sa Sardis Church, they fall in error. They fall in error teaching. Kaya sabi po dito ng Panginoon Jesus, hold fast. Panghawakan. So marami sa mga mananampalataya dito sa Sardis Church na sila po ay bumagsak sa maling katuruan. They fall in error teaching. So bumagsak sila. Kaya mga kapatid, sa ating panahon ngayon talagang rampant ang false teaching. Amen po ba? Rampant. Ang dami ng mga false teacher, false religion, false teaching, mga maling katuruan. So, kaya mag-ingat po tayo. Panghawakan natin ito. Ito po ay salita ng Diyos. Sa pag-aaral po ng salita ng Diyos, meron tayong Holy Spirit na magpapaliwanag nito sa atin. Kaya nga para maunawaan ang salita ng Diyos, hindi ito yung isang basa lang, maunawaan mo na. Hindi. Kaya nga sabi sa atin, meditate This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein. So, ibig sabihin ng meditate para yung maunawaan ang salita ng Diyos, para itong pagkain na hindi mo siya basta lulunukin. Ang pagkain ay ninunguya. So, para makuha mo yung sustansya ng pagkain, ngunguyain mo siya. So, sa salita ng Diyos, para maunawaan natin ang salita ng Diyos, una, pray muna tayo, hingi tayo ng guidance sa Holy Spirit, and then, basahin natin ng paulit-ulit ang salita ng Diyos.
Ganun po ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Meditate. Kaya mga kapatid, mga minamahal, pinag-iingat lamang tayo ng ating Panginoong Jesus, baka tayo ay bumagsak sa maling katuruan. Kasi totoo lang po, meron po talagang bumabagsak sa maling katuruan. Baptist na siya, nasa katotohanan na siya, graduate pa ng Bible school, pero nasaan siya ngayon? So meron po nangyari ganyan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, mag-ingat. And then, tinan pa po natin, verse 2, balikan po natin ang verse 2 ng Revelation chapter 3, verse 2. Ano ba yung nangyari dito sa Sardis Church na to? Ang sabi po doon sa bandang huli ng verse 2, "For I have not found thy works perfect before God." So, ibig sabihin po nito mga kapatid, yung itong Sardis Church na ito, nagpapaalala sa atin na kung sila noon, at ngayon din sa ating panahon, sila noon, they fall in evil works. So, kahit sila'y mananampalataya na, ay nakagawa pa rin sila ng kasalanan, ng hindi maganda. Kaya nga kung babasahin po natin ito, nandito po palagi yung salitang repent. Ano po ba? Yung verse 3, sabi dito, "Remember therefore how thou hast received and heard, and hold fast and repent." So, nandoon yung salitang repent. Pagsisihan, talikuran ang kasalanan. So ito po yung nangyari at nangyayari din sa ating panahon ngayon. Kaya talagang hold fast, pilayin ka, babalik na si Kristo. Nais ng Diyos, ng Panginoong Jesus, tayo ay matagpuan na sumusunod sa kanyang kalooban, na tayo ay tumalikod sa kasalanan, pinagsisihan natin ang ating mga kasalanan. So yun po mga kapatid, mga minamahal, be doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Sinaasan sa atin na tayo ay maging tagatupad. Verse 4 and last. Verse 4 and last. Amen. Sa pagtatapos. Amen. So, verse 4, sabi po dito, "Thou hast a few names, even in Sardis, which have not defiled their garments." Yan. Ito po yung maganda. Kaya nga, sabi ko po kanina, some believers nowadays are compromiser. Some believers nowadays are carnal. Some believers, so hindi naman po lahat, are ceasing to grow spiritually. Some believers are careless hearers of the word. But some believers are conformable in the Lord. So, nakakatuwa na talagang dito po sa Sardis Church, kahit talagang meron din po sila mga kahirapang pinagdaanan, persecution, meron ding masunurin pa sa Diyos kay Kristo. Kaya sa buhay po natin, kahit meron tayong kahirapan, makita sa atin na tayo po ay sumusunod. So, nowadays still, there are some believers conformable in the Lord. So, mga sumusunod, masunurin po yan. So, titingnan po natin ngayon, sino ba ang mga Kristiyanong masunurin? Lahat ba ay masunurin? Sana kabilang tayo dito. Alam po ba? Sa mga masunuring Kristiyano. Inconformable believers are those who have, verse 5, sabi po dito, "He that overcometh," sabi po dyan, "He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment." So, ang mga masunuring Kristiyano, obedient Christians, submissive Christians are those who have patience in God's word. Yun talagang nagtitiis. Opo, maaaring mainit dito, pero pinapakita nyo lamang ang inyong pong pagtitiis. Maaaring kayo naiinit na dyan, gusto nyo nang umuwi, di ba? Ang isip ninyo nasa bahay na, tagal naman ni pastor, di ba? So, nandiyan kayo, nagtitiis. So, yun po, ang obedient Christian, submissive Christians are those who have patience in God's word. Na talagang sa gabi, kahit pagod na, magtitiis pa rin yan, magbabasa ng Bible, magpe-pray pa rin yan. Sa umaga, kahit siya ay nagmamadali na, magbabasa pa rin yan ng Bible, magpe-pray. Amen po ba? So, kahit mayroon ng mga bayarin, magbibigay pa rin yan.
tithes and offering. So pagtitiis po yun. Amen po ba? So yun po mga kapatid, sabi po dito, he that overcometh ang magtagumpay. Alam niyo po, sa pagtatagumpay, kung gusto mo magtagumpay sa buhay, may kasama yung pagtitiis. So yun po yun. Kaya kung hindi ka mapagtiis, hindi ka matyaga, mahihirapan kang magtagumpay. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana magkaroon tayo ng patience. Kaya nga, nasabi ito sa Galatians 5:22-23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long suffering. So, hindi lang, opo, mayroong kagalakan, masaya, pero kasama doon ang long suffering. Hindi yan short suffering. So, kung mayroon kang pinagtitiisan ngayon, habang nandito tayo sa mundo, meron pa rin tayong pagtitiisan. Amen? Next, the conformable believers, submissive, obedient believers are those who have passion in God's work. Yung mayroong pag-ibig, pagmamahal sa gawain ng Panginoon. So sabi po ng John 14:15, if you love me, keep my commandments. And 1 John chapter 5 verse 3, for this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not grievous. So ang pag-ibig sa Diyos ay sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga utos, at ang Kanyang mga utos ay hindi mahirap, hindi mabigat. Kaya huwag natin sasabihin, ay, malayo ang church. Di na ako pupunta, ay, mainit. Di ba? So, hindi po mahirap sumunod sa utos ng Diyos. Kung talagang mahal mo si Kristo, susunod ka sa hirap at ginhawa. May pagpapala o wala, ikaw ay susunod. Amen po ba? Kasi ang iba sumusunod lang kapag pinagpapala. Ay nung walang pagpapala, tumigil na, nagsawa na. Ayoko na. Hindi naman totoo yung sinasabi ng pastor. Tandaan ninyo, hindi ito aking salita. Ito ay salita ng Diyos. So malinaw po sinabi niya sa verse 3, for this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not grievous. Hindi mabigat, hindi mahirap magbasa ng Bible o mag-aral ng salita ng Diyos. Hindi mabigat, hindi mahirap ang manalangin. Hindi mabigat, hindi mahirap ang sumamba. O, di ba, pinakamalayo dito, San Juan, San Jose. So yan ang mga malalayo dito. Meron pang Mabini, from Mabini. So merong Sikop, merong from Tuhod. Meron pa dito Mountain Province. So sapagkat hindi po mahirap, hindi mabigat ang sumunod sa Diyos, sa mga utos ng Diyos. And then the last, mga kapatid, mga minamahal, are conformable believers, submissive, obedient believers are those who have pleasure in God's work. So, ang isang masunuring Krisyano, nagagalak yan na sumunod sa utos ng Diyos. Tingnan po natin ang 3 John verse 3 and 4. 3 John verse 3 and 4. Kasi hindi ka magiging masunurin kung wala kang pagtitiis, wala kang tiyaga. Hindi ka magiging masunurin kung wala kang pag-ibig sa Diyos kay Kristo. Hindi ka magiging masunurin kung wala kang kagalakan sa mga utos ng Diyos. So sabi po ng 3 John verse 3 and 4, sinabi po dito, for I rejoice greatly. So si John, the beloved, kahit siya po ay inusig at dumanas ng matinding kahirapan, nandoon ang kanyang kagalakan. At ang kagalakan po ni John, the beloved, hindi sa mga bagay sa mundo ito, when the brethren came and testified of the truth that is in thee, even as thou walkest in the truth. Ang kagalakan ni John, the beloved, mamuhay sa katotohanan, sumunod kay Kristo, at ang mga mananampalataya ay talagang namumuhay sa katotohanan at nagpapatotoo patungkol sa ating Panginoong Sus. Nagsusulwining. So yun po yun. Kaya mga kapatid, mga minamahal, hindi tayo magiging masunurin sa Diyos kay Kristo kung wala tayong kagalakan dito. And then sabi pa ng verse 4, I have no greater joy than to hear that my children walk in truth,
And then last, Psalms 119 verse 77, 143 and 174. Tingnan po natin. Tapos na po tayo. At dadako na po tayo sa ating pong Lord's Supper. Psalms 119 verse 77 muna. Then 143 and 174. Verse 77, Let thy tender mercies come unto me, that I may live, for thy law is my delight. Kayo ba'y masaya sa utos ng Diyos? So dapat makita sa atin na tayo nagagalak sa mga utos ng Diyos. Kasi nga, ang utos na ito ng Diyos for our own good. Para sa ating ikabubuti. Kasi sumunod man tayo o hindi, walang mawawala sa Diyos. Ang Diyos ay Diyos pa rin. Ay tayo, kung hindi tayo susunod sa mga utos ng Diyos, malaki ang mawawala sa atin. Tayo ang talo. Kaya mga kapatid, piliing sumunod. Then verse 143. Verse 143. Sabi po ng 143, Trouble and anguish have taken hold on me, yet thy commandments are my delight. So kahit yung sumulat niyan, kahit marami siyang trouble na pinagdadaanan, kalungkutan, pero nandoon pa rin hindi nawawala ang kanyang kagalakan sa mga utos ng Diyos. Kaya sana sa ating pong buhay, maging ganun din po tayo, na kahit may kahirapan na pinagdadaanan, problema, pagsubok, nandun yung ating kagalakan pa rin sumunod sa utos ng Diyos. And then 143, I 174, I have longed for thy salvations, O Lord, and thy law is my delight. Masaya ba kayo akong sumunod sa utos ng Diyos? So dapat masaya talaga. Kasi ito'y para sa ating ikabubuti. Hindi naman tayo ipapahamak ng Panginoon. Hindi tayo inuutusan ng Diyos para tayo ay mapahamak. So ang mga utos na ito ng Diyos para sa ating kaligtasan, di ba? Habang tayo nandito sa lupa, para hindi tayo maging kahiyahiya sa mga taong nasa paligid natin. Yun po yun. At ang mga utos na ito ng Diyos ay upang tayo po ay pagpalain. To God be the glory. So mga kapatid, mga minamahal, sana huwag po tayo maging compromiser, karnal. Huwag tayong tumigil sa ating pong paglago at huwag tayo maging tagapanginig lamang. Dapat maging tagasunod tayo hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Tayo po ay tumayo. Tayo po yung pumupit, tayo po yung manalangin. Ama namin Diyos, salamat. Kami po ay nagpupurit ng papasalamat. Sapagkat patuloy mo po kami pinapaalalahanan patungkol sa iyong pagbabalik. At pinapaalalahanan mo po kami na dapat kami po ay maging masunurin sa iyong mga utos. At mahalin namin ang iyong mga utos. At kami po ay kung meron mga pagsubok na pinagdadaanan, sundin pa rin namin ang iyong mga utos, huwag pabayaan ang pagsamba. At kami po ay mag-alak. Una ay sa iyong mga utos, hindi sa mga bagay sa mundong ito. Habang ang lahat ay nakayukot nakapitit, tayo po ngayong habang ito ay ating pong aalalahanin ang pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesus. Tayo po ay magkakaroon ng bahagi sa hapunan po ng ating pong Panginoon. Suriin po natin ngayong oras na ito ang ating pong mga sarili. Kung meron po tayong mga kasalanan na nagawa laban sa ating Diyos. At ito po ay ating pong ihingi ng tawad sa Kanya. Taos puso po tayong lumapit at humingi ng tawad, magsisi sa ating pong kasalanan. Sapagkat hindi po tayo magiging karapat-dapat sa hapunan ng Panginoon dito sa tinatawag nating Lord's Supper. Kung tayo po ay may kasalanan ginawa at hindi tayo humingi ng tawad. Dalangin ko po aming Diyos na marapatin mo po kami, maging karapat-dapat po kami sa pakikibahagi ng hapunan po ng aming Panginoon. Tayo po ngayong oras nito, magkakaroon po tayo ng 2 minutong sariling panalangin upang tayo po mismo ang lumapit sa ating Diyos. Tayo po ay lumapit, lumuhod at tayo
tayo po ay manalangin. Sige po, simulan na po.